Mic check, mic check. Okay, so I've been doing this vlog thing for about 3 or 4 years na. I love doing this kahit alam kong walang nanonood. Nag-enjoy lang talaga ako. Now, isa sa bagay na natutunan ko about vlogging, yung numero unong technique lang talaga na kailangan mo is you just keep on recording. Kung gusto mo maging authentic tong vlog, hindi mo kailangan ng plano, hindi mo kailangan ng script. Kung ipapakita ko sa inyo yung note ko dito, ayan, as in, wala. Walang script. Hindi siya nagmumukhang task, hindi siya nagmumukhang scripted, and now, hindi ko na na-feel yung pagiging cringe sa sarili kasi totoo yung ginagawa ko eh. Totoo yung connection ko sa camera. Ang akala kasi ng iba, pagdating sa vlogging, kailangan exciting yung buhay nila. Kailangan merong activity, kailangan merong adventure, kailangan merong script, kailangan laging merong plano. Hindi kailangan na laging ganun. Hindi ko rin naman sinasabi na wag na kayong mag-script or wag na kayong magplano sa pag-vlog kasi obviously, mas maganda naman din talaga pag may plano. Mas planchado and mas tuloy-tuloy yung pagsasalita mo sa camera. Like, hindi ka nagra-rambling like kagaya ng ginagawa ko most of the time. Maganda yung scripting, maganda yung plano sa vlog. Kapag merong ang gustong message talaga na gusto mo maging malinaw and gusto mo mas maparating ng maayos. But for someone like me na nagre-record lang on a weekly basis, like ng kung ano-ano, week in my life, day in my life, hindi mo kailangan ng script. Just keep on recording, that's it. Kahit yung mga mundane na task na ginagawa mo, i-record mo lang yan, hindi mo kailangan magsalita. You just talk to camera kapag merong ang gusto i-share. Like this. Marami akong napapanood na vlog na matatapos like 15 minutes but all they did is nagsalita lang sa harap ng camera while driving. Ganun lang. Hanapin mo yung comfort zone mo. Hanapin mo yung style and hanapin mo yung place kung saan ka komportable magsalita. Like, example din sa akin. Minsan komportable ako magsalita sa harap ng camera, magkwento, mag-share ng kung ano-ano man while driving. Nilalapag ko lang yung camera ko dun sa may dashboard tapos yun na. Or like this naman, nilalagay ko lang siya sa tripod, i-share ko kung ano yung gusto ko i-share. After this, ipapakita ko pa yung ibang task na ginagawa ko na hindi ko kailangan magsalita pero papatungan ko na lang siya ng background music. Kaya kung mapapansin nyo yung ibang vlogs ko, paulit-ulit lang din yung ginagawa ko and walang specific na adventure talaga. Hindi naman kasi ganun yung lifestyle ko. Pero syempre kapag may adventure na komportable ako i-share na hindi maaapektuhan yung private life ko, then pwede ko yun i-share dito. Pwede ko lagyan ng montage, pwede ko ipasok sa vlog. Mas maraming footage, madali yung pag-vlog. Ganun lang kasimple yun. Nung rookie pa lang kasi ako dito sa pag-vlog, yung naaalala ko, yung pinaka-mistake na ginagawa ko is nagre-record lang ako pag may event, pag may gusto kong ipakita na something special or worth sharing. And then, I realized na yung pag-vlog, hindi mo kailangan ng something special na may mangyayari or may event na nangyayari. Sometimes you just have to share what's going on, like yung actual, kahit yung pag-inom mo ng kape, pagtitimpla mo ng gatas, or pagkain mo dyan, or whatever, as long as meron kang thought na gusto i-share, that's it. Natutunan ko yung technique na yun sa mga streamer. Vlogging din kasi yun pero on a live format lang sila. Hindi kagaya nito na edited na and kinakat ko na yung mga dead air. Yung mga favorite na IRL streamer nyo, most of the time mapapanood lang sila naglalakad lang, then nagsasalita sa harap ng camera, that's it. The good thing about vlogging dito sa YouTube is, pwede mo siya i-edit, pwede mo i-cut, pwede mo lagyan ng background music. Hindi kagaya pag IRL, kapag live. Kahit hindi siya ganun kaplanado, at least napaplansya mo pagdating sa editing. Yun lang yung gusto kong message na iparating dito sa video na to. Okay, so gym time naman. Siguro saglit lang ako sa gym ngayon kasi I'll be honest, medyo parang nakakatamad kasi bad weather ngayon tapos ayun, parang mas gusto kong matulog kaysa mag-workout but kailangan natin to. Okay, workout done. Almost exactly 30 minutes lang ako dito sa gym ngayon. I don't feel good talaga today. Huwag naman sana pero baka mamaya magkakasakit pala ako. Parang ang bigat sa pakiramdam, parang ang alat ng panlasa mo, parang ka rin nanghihina. Dumating ako dito sa gym mga 4, tapos yan, sakto.
4:30. Basic full body workout lang yung ginawa today. Importante nakapag-workout. Actually, gusto ko lang talaga labanan yung katamaran and feeling ko na-achieve ko naman. Talagang ayoko lang i-push yung sarili ko ngayon kasi masama yung pakiramdam ko. Baka mamaya magtuloy-tuloy yung gantong sama kapag pinilit ko sa gym. Like, inispend ko lahat ng energy ko dun. Kailangan ko mag-conserve ng konting energy pa kasi may pasok pa ako mamaya. On-site kami. Monday, Tuesday. Let's go. Thank you. Takting gas yan. Pamahal ng pamahal. Magbababa sila siguro mga 2, 1 pesos. Pero yung angat nila 3 to 5 pesos. Kinginang yan. Dalawang famous vlogger yung nag-inspire sa akin para mag-vlog. Si Peter McKinnon and yung second si Casey Neistat. Kung papanoorin nyo yung mga old vlogs nila like mga 2014, 15, or 16, sa tamang audience na nakaka-appreciate ng vlogging, bebenta pa rin siya hanggang ngayon. Actually, meron pang dalawang channel na favorite ko din na medyo maliit pa yung following nila. Tatsuki tsaka Peace Gates. Yan, medyo sila, aesthetic naman yung dating ng vlog nila. Yung style ng vlog ni Peter McKinnon, most of the time, may mga cinematic tapos may movement ng camera. Yung kay Casey naman, most of the time may mga still videos lang siya but mabilis yung transition. Yung kay Peace Gates and yung kay Tatsuki, medyo aesthetic, mabagal. Parang coffee shop na vibe. Ganun yung style ng vlogging nila. Parang hindi sila nawawala ng story kasi ang dami nilang ganap sa buhay. Unlike Casey Neistat and Peter McKinnon na minsan yung vlogs nila, gagayahin mo lang ng konti yung ideas ng mga vlogs nila tapos babaguhin mo lang ng bahagya. Parang pwede mo na siya masimulan kahit nasa loob ka lang ng kwarto. Lalo na yung kay Casey Neistat. More on expression and idea kasi yung kay Casey Neistat. So another thing na gusto ko i-add is hindi mo kailangan ng special equipment or any type of expensive camera. Or kahit yung basic na DSLR or mirrorless nga, hindi mo kailangan, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Meron na akong vlog na ganun before, gumawa na ako ng ganun na nag-vlog ako. Tinapos ko yung buong vlog ng cellphone lang yung gamit. Marami nang gumagawa ng ganun, nag-vlog lang sila gamit yung cellphone nila. Lalo na kung makachempo ka na yung quality ng video ng phone mo, pwede na. Marami din naman kasing Android phone ngayon na maganda na rin talaga yung quality as in. Pero you have to make sure na kahit phone lang yung gamit nyo, huwag nyo i-disregard yung quality ng audio. Kailangan nyo pa rin mag-invest sa quality na mic. Aminado ako ng ganun before, lalo na yung mga ilang taon na nagsisimula ako mag-vlog na hindi dinidisregard ko yung audio. Like wala akong pakialam, ang ginagamit ko lang rekta yung audio dito sa camera, dun sa lumang DSLR ko pa. Tapos ayun, rekta recording, hindi ako nag-invest sa microphone. Neto lang. Marami nang mabibili na quality ng mic ngayon, ito, sa akin. Maglalagay na lang ako ng text dyan sa kahit anong part ng video, tapos ilalagay ko na lang din yung current presyo niya sa online. Bukod sa camera at sa lens, etong mic na to yung isa sa hindi ko pinagsisisihan na pinag-investan ko. Kasi nagagamit ko rin siya sa professional work. Pagdating sa equipment, yun lang yung basics. Recording and then, etong mic. Tripod, sige, kailangan nyo na rin yun kasi minsan kailangan nyo talaga somewhere na pagtatayuan ng camera. Kailangan muna pumasok sa loob kasi baka malita ko. Let's go! Tapos kapag tingin mong invested ka na talaga sa vlogging and sa paggawa ng videos and you also have the budget, walang masama na kung mag-invest sa lens. And then kung tingin nyo na invested na kayo sa vlogging and paggawa ng videos overall, that would be the perfect time na mag-invest na rin kayo sa lens. Hindi masama yung magkaroon ng expensive na hobby. As long as sariling pera mo naman yan na pinag-iipunan mo, walang masama doon. Hindi porket meron kang high-end na camera or mirrorless or maraming type ng lens, kailangan maging professional videographer or photographer ka. Maraming tao na nangongolekta lang din talaga sila ng bagay, hobby lang nila yun, pero hindi kailangan itag yung sarili nila as pro. At the end of the day, depende pa rin sa'yo yan kung ano yung magpapasaya sa'yo and kung tingin mong mas may enjoy nun yung vlogging experience mo para mag-invest sa mga equipment, then do it. Mag-vlog ka man or hindi, or gumagawa ka ng reels or hindi, may enjoy mo pa rin yung experience na nag-invest ka ng time and effort and money. Plus, you always have the option to resell yung mga equipment kung sakasakaling wala ka na talagang interest. Wala namang problema yun. Kung marirealize mo naman talaga na wala naman dun yung interest mo, then bakit mo pa itutuloy, di ba? Basta sa lahat ng bagay na ginagawa nyo, kung hindi na kayo nag-enjoy and kung nafe-feel nyo lang yung pressure, kagaya kahit sa pag-vlog, then wag nyo na ituloy. Maybe
hindi talaga para sa'yo yung vlogging. Kaya lagi kong sinasuggest sa mga nagtatanong sa akin kung paano mag-vlog, simulan nyo lang din muna talaga sa phone. I-maximize nyo muna yung time sa pag-vlog lang gamit yung mga basic equipments na meron na kayo. And isa pa na gusto ko idagdag, marami ng option ngayon para mag-start ng vlog na medyo mas affordable na kasi nandiyan na yung mga maliliit na camera. Kasi back then, sabihin natin 4 years ago, meron ng mga ganong klaseng camera na kagaya ng mga small camera ngayon. Siguro yun muna yung bibilin ko kaysa yung gantong klaseng camera. But I decided na gamitin din kasi ito sa professional work kaya tinuloy-tuloy. But I decided na gamitin na rin kasi ito sa professional work and nag-enjoy ako kaya tinuloy-tuloy ko na lang din. Nag-invest na rin ako sa lens and mag-invest pa sa iba pang equipment na magagamit ko para sa trabaho. Yung final note lang na masasabi ko, once na naintindihan nyo na yung mga equipment na kailangan nyo, babalik ako dun sa sinabi ko kanina na hindi nyo kailangan ng script, hindi nyo na kailangan ng plano para mag-vlog. Itong mismong episode or vlog na to, wala talaga siyang plano. Out of nowhere, bigla ko lang naisip na mag-share about how to vlog. Basta mag-record lang kayo ng mag-record, mas maraming footage, mas maganda. And that's all for me guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!